Hi guys and welcome back po sa Tower Page Philippines. So for this video, gawin po natin ng weekly horoscope para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon at Rising na Virgo. This is for April 8 to 14. At kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. And kung hindi nyo alam kung ano yung Sun, Moon at Rising nyo, good luck. Anyway, meron tayong link sa dulo ng video, para malaman niyo kung paano yung sun, moon at rising niyo, para saan ito, at ano ba yung benefits 'pag nalaman mo 'to. Tandaan po natin yung mga readings natin, they are for guidance purposes. So, may free will tayo, use it wisely. And also guys, kung naghahanap kayo ng mga private readings or spell works, puwede niyo naman ako i-message. Just message me in our Facebook page official, which is Tarot Page Philippines. So, same name lang din and same picture, and yung link nasa baba sa description ng video natin. Okay, Virgo. Okay, kuha tayo ng cards mo. How are you? So, tingnan natin ano bang meron sa'yo ngayon. So, we have here is the Two of Pentacles and exchanging gift. So, this is your inner you. Alam mo Virgo, siguro sabi nga nila, generally daw ang Virgo, overthinker, daming kumbaga advance kayo mag-isip. Kumbaga magaling kayo mag-chess. Kung i-aano ko kayo, de-describe ko kayo, para kayong chess masters. Alam niyo yung mape-predict niyo yung next 5 moves ko kung maglaro tayo, at for sure talo ako sa chess sa inyo. So andito yung point na the card is actually saying that you need to also balance it with the Two of Pentacles. Kasi andoon na, yes, napapansin mo yung mga pwedeng outcome, yung the negative aspect, but the card is papaalala sa'yo na kalmahan mo lang. Kasi yun yung nagiging pwedeng maging downfall o maging negative side. Yes, alam mo yung mga parang puwedeng mangyayari na hindi maganda at nagagawa mo ng paraan para ma-prevent ito. But the card is also telling you na huwag kang magdo-dwell masyado do'n. Huwag mong hayaang mapako yung sarili mo doon sa part na yon. Kasi may tendency kasi nakikita ko dito na do'n ka na nagfo-focus. So, sabi nga nung exchanging gift, literal exchange mo. Gamitin mo yon as a form of a warning, as a form ng parang, okay, hindi maganda mangyari 'pag gan'to. May idea na ako, so hindi ko na gagawin 'to. Then ang gawin mo, isip ka ng puwedeng backup plan para kung mangyari man 'yun, meron kang tinatawag na safety net, may sasalo sa'yo sa process. So you can para puwede mo na i-divert yung attention mo mula doon sa mga negative aspects na 'yun, papunta ngayon sa positive aspects. So, at least makapag-focus ka do'n. Yun yung kumbaga since andun na yung attention mo, andun na yung heart mo, andun yung utak mo, then you can start manifesting it to happen, 'di ba? Yung magagawa mo ng, mag-focus do'n, mas mabi-build mo na yung sarili mo on that part, 'di ba? Very good, 'di ba, kung gano'n kasi hindi mo na kailangang pahirapan yung sarili mo. Pero what's crossing you? So, we have here is yung Four of Swords tsaka number 45, time to go. Alam mo yung tipong structured kasi air elemental, ikaw Virgo. Ay earth pala, sorry, earth elemental ka Virgo. So andoon na napapansin mo yung kumbaga yung nakikita mo na, ay ganito yung changes na napapansin ko around me. These are the things na napapansin mo na hindi maganda o napapansin mo na nangyayari. The cards are actually telling you, literal, time to go. Alam mo yung sinasaalang-alang mo na masyado yung kapakanan ng iba. Understandable, concern ka. Kasi 'pag nagmahal tayo, 'di ba, or importante sa atin yung tao, andoon na iniisip natin yung mararamdaman ng tao, iniisip natin yung puwedeng, um, sabihin niya, maging reaction niya. Normal yon, but these cards are telling you, 'wag masyado. Andun ka na sa point kasi nakikita ko dito na you are allowing that part na kainin ka na. Ina-allow mo na yung part na yun para
makuha ka na, inaalaw mo yung too much attention na binibigay mo doon sa mga taong yun para ma-down ka or ma-capture ka masyado or andun yung point na kainin ka ng sitwasyon. Sometimes you need to let go and yun yung isang klase ng love na mahirap gawin eh, yung ile-let go mo. Kaya 'di ba parang yung ano, sometimes letting go is one of the best ways to show that we love a person. Bakit? Kasi once we let go, hinahayaan natin sila makalipad. Parang kalapate, 'di ba? Ewan ko kung tama yung tinuro sa'kin nung nag-alaga kami, na ang kalapate, kapag kinukulong mo 'yan ta's nakatakas 'yan, huwag ka na mag-expect na babalik, kahit inaalagaan mo. Pero yung kalapati daw, kapag inalagaan mo, pero pinakawalan mo, babalik daw. Kasi binigay mo yung kalayaan niya. Hinayaan mo na magawa niya yung mga kailangan niyang gawin, gusto niyang gawin, at bumabalik at babalik siya sa'yo kasi ikaw yung tahanan niya, ikaw yung home niya. Huwag mong sakalin yung mga tao, yung mga bagay sa buhay mo. Andoon na talagang oras na para pakawalan. Parang kalapate. It's time that you let go. It's time that you move forward. It's time na hayaan niyo siya mag-grow. Kasi 'pag nagtatanim din daw, gano'n, hindi mo puwedeng tabi-tabihin masyado kasi hindi makakahinga ng mabuti yung mga halaman, yung mga ugat nila. Kailangan may tamang espasyo 'yan para mas makalago sila ng maayos. Gano'n din sa buhay, Virgo, para makahinga ka din, okey? Your crown card is the Ace of Swords tsaka All That Glitters. Alam mo yung tipong well, sabi ko sa'yo, may mga bagay na talagang hindi na masasagot. May mga bagay na hindi na natin talaga mapag-aalaman kung ano yung sagot sa nangyari, bakit gano'n yung ginawa nung tao, bakit gano'n yung naging reaksyon, yung mga bakit, 'yan, yung dahilan. Minsan may mga tanong na hindi na kailangang sagutin. Yes, alam ko maraming mga tanong ka about certain connections na meron ka, with other people. Parang, naging maayos naman yung pakikitungo ko. Bakit gano'n? Hindi maganda yung pinakita sa akin. That's normal. Sa ang malungkot na realidad, natural sa mga tao na maging makasarili. Kaya ang hirap yung mga taong na gumagawa ng paraan para ipakita yung pagiging maintindihin nila, malalahanin, sila yung ginagawa nilang paraan para maging makatao sila. Ang masakit lang talagang realidad din, yung mga taong makasarili, pinipilit nilang abusuhin yung kabutihan, yung kagandahan ng loob ng ibang tao para sa sarili nilang advantage. Wala tayong magagawa dun. Sabi nga dun sa napanood ko movie sa Fast and the Furious, sabi nung protagonist dun, ewan ko lang anong part lang, dalawa lang yung puwede mong makontrol, iniisip mo, tsaka yung reaksyon mo. The rest, wala na tayong control. So in short, pakawalan mo na. May mga tanong talaga kahit anong gawin natin, hindi masasagot. Pero yung pinaka-general nun, kasi mas importante, asikasuhin nila yung sarili nila, mas importante na protection nila yung sarili nila, mas importante na sila yung mangingibabaw. As importante, yung mga pwedeng maramdaman nila, matanggap nila. As simple as that. Huwag mo nang pahirapan sarili mo. Pinipilit alamin kung ano yung totoong nangyari. Kasi yun. Your foundation card is a 3 of number 36. Come to the edge. Well, one thing kasi, minsan ayaw mo na lang mag-talk, di ba? Kahit ang gusto mo talaga magsalita na. Pero andun yung point na nangingibabaw or mangingibabaw pa sa'yo yung pagiging makatao. Nangingibabaw pa sa'yo yung pwedeng ayaw mong manakit na emosyon. Nangingibabaw pa sa'yo yung respeto na binibigay mo sa kanila na hindi nila may balik sa'yo. Kasi iniisip ko na karamihan sa inyo, iniisip na,
Ay hindi naman ako bababa sa level nung taong 'to, hindi ako pupunta sa gano'ng klaseng aspeto, hindi ako bababa sa kanya. Yeah, tama, tama 'yun, pero minsan eto yung sabi ng cards, eh, with yung card ng Come to the Edge, minsan kailangan mong bigyan ng isang bagsak. Minsan kailangan mong ipaalala yung lugar nila. Minsan kailangan mong iparamdam na, "Hoy, eto ka lang," na, "Hoy, eto yung, um, totoong nangyayari," na, "Hoy, eto talaga, eto ka, eto ako." Bigyan din sila ng gulat, yung mga isang bagsak lang talaga. Kasi kailangan mo mag-build ng boundaries na rin. Ang mahirap kasi ang iniisip ko dito with this card, yung point na mapapanindigan mo ba yung desisyon na yun? Oo, sabihin natin yun yung kailangan, pero kailangan panindigan mo. Kasi kung hindi, iisipin ng mga yon, ay si Virgo, hanggang salita lang yan, pero konting lambing, konting pa-cute, konting ano, sorry, okay na ulit. So, ulitin nila yung process. Eventually, hindi nila seseryosohin. So, yung respect na dapat binibigay nila sa'yo, mawawala. So, be careful once na ginawa mo yung desisyon na yun para ilagay sila sa lugar nila, isang bagsak, panindigan mo afterwards. Okay? Sa recent past mo kasi we have here the 7 of Pentacles, tsaka number 13, fork in the road. Okay. One thing kasi dito, sa recent past mo, yeah, so when it comes to finances, may mga naging maling desisyon talaga. Hindi lang to recent, eh, medyo far sa mga as in past talaga 'to. Mga wrong decisions when it comes to finances. Yes, nagkaroon yung hindi naman lahat, pero iba sa inyo nagkaroon ng share na medyo kumati ang kamay kasi andoon na para sa yung point mo kasi kailangan mo, eh, yung reason mo and hindi kita husgahan dun. Kasi ikaw yung magde-determine kung kailangan mo talaga o hindi, eh. Pero it's time that you also time to go. Huwag mo ng parusahan yung sarili mo sa mga bagay na yun. Yes, na-acknowledge mo na siya, napagsisihan mo, pero hindi to life sentence. Ha? Hindi to life sentence na kailangan mong pagdusahan. Minsan yun yung mahirap, parang utang na loob eh. Hindi mo alam kung hanggang kailan mo pagbabayaran. Andun tayo, parte na siya ng nakaraan mo. In-acknowledge mo, pinagsisihan, maybe pinagdusahan mo na, pinagbayaran mo. Pero hindi naman dapat habang buhay, eh, nakapukol ka na doon. Hindi habang buhay, eh, doon na lang yung pag-iikutan. Hindi habang buhay, yun na lang talaga yung paulit-ulit na ipupukol sa'yo. Or ipupukol mo sa sarili mo. Time to move on. Time to let go. Pakawalan mo na. Okay? Kasi this is you in the possible future in development mo. So, we have here yung 6 of Wands tsaka the generation. So, ano bang sinasabi sa'yo ng cards? Well, simple lang naman ang sinasabi ng cards dito. 6 kasi is about harmony. So, once you let go of this, tapos andun na nag-set ka na ng boundaries, ayun. Basta madami mo ang dami mong kailangan dito pakawalan, eh. Once nagawa mo na yun, andoon yung punto na makikita mo, eh, "Ay, puwede pala ako nito. Ay, this is good for me. Ay, eto pala yung gusto ko." So, actually iba sa inyo, nakikita niyo na yung passion niyo, eh. Nakikita niyo na yung kumbaga masaya ka sa ginagawa mo. Ito yung kahit na pinagpapawisan ka na, pagod ka na, ah, kulang sa tulog, pero masaya ka dun. Tapos made-develop mo 'to sa something na puwede pang pagkakitaan. Hindi ako magtataka na magiging successful 'to. Kasi andun yung heart mo, andun yung puso mo, andoon na yung focus mo nandun, eh, ang universe pa naman 'pag nag-focus ka, talagang mind and heart, expect mo 'yan na talaga namang gagawa ng magre-rearrange ang universe para sa'yo, para i-support and to make it
bigger, to make it better, to bless it, to manifest it more. Pero ang kondisyon, you need to, alam mo, may mga papakawalan ka talaga lang. So, tingnan naman natin dito yung tawag ito, physical environment mo. So, we have here is the 8 of Cups and number 32, here and now. So, the physical environment, nakaka-stress? Na-stress ba? Stress ka na ba? Kasi ang daming mga kwento kang naririnig. Sabi ni ganto, comment ni ganyan, chismis ni ganere, tapos gatong nung ganto, ungkat sa ganyang nakaraan, nagmamagaling si ganyan, nagmamataas na naman si ating. Wala tayong magagawa doon eh. Ay, may mga taong masaya na nakakapanira sila. Parang ginagawa nilang ginagawa nilang pastime ang tsumika ng bongga. Tapos ending, wala naman din nahihitang maganda. Gusto ko sinabi ni Buddha dati na kung yung example dito sa kung binigaluhan kita at hindi mo tinanggap yung regalo, kanino regalo? Ang sagot doon, sabi niya, sa inyo po kasi hindi ko po tinanggap eh. Sabi ni Buddha, ganun din sa emotions. Hanggat hindi mo tinatanggap tong mga negative na to, yung mga chika nila, mga parinig nila, hanggat kumbaga deadma, hindi ka magpapa-affect, sila babalik din sa kanila yung negativity nila. Babalik din sa kanila. Pero a wise option din na gagawin mo is salain mo. Kasi baka mamaya, itong pinagsasabi nila, meron palang basis. So that means, merong sabihin natin na, kumbaga parang sa joke, di ba? Jokes are half meant. Yung may pinaghuhugutan yung joke. Minsan ang chismis na may pinaghuhugutan. Yung mga kuda ng mga tao sa paligid mo. Try mo mong tignan. Baka merong reality doon. Tapos kunin mo yon to improve yourself. Isa sa mga isang paraan para gumanti sa mga chismosa, is ipakita mo na ginagamit mo yung paninira nila sa'yo bilang paraan para mas maging maganda buhay mo, mas maayos ka, mas magaling ka, mas pinagpala ka. Ewan ko na lang kung hindi lalong ma-irita yung mga yan. Sabi nga ng friend ko sa akin, maging matured ka, Aero. Pag may galit, parang may inis sa'yo, inisin mo pa kasi galingan mo pa. Ganun talaga, di ba? So, ano ba yung emotion environment mo? So, we have here is the Ace of Cups and by the book. Alam mo, one thing talaga na natutuwa ko sa card mo ngayon for emotion environment, happiness is very near you. Happiness is andyan lang. How do you find that happiness? Simple na yung sinasabi ng cards dito eh. You find that happiness by finding what you want. Minsan kailangan mong kumawala. Minsan kailangan mong umalis. Minsan kailangan mong huminga doon sa sitwasyon. Pag pinakawalan mo yon kasi alam mo, once na nilet go mo itong mga negative, hindi mo, hinayaan mo lang sila, yung peace of mind na hinahanap mo, andun, darating sa'yo. Natuwa ako kasi karamihan sa inyo, in the House of Virgo, andun yung nakakahanap kayo ng, yung hindi nyo naakala na magiging ka-close nyo, nagiging ka-close nyo, kasi dati nairita lang kayo kasi feeling nyo, siguro, both sides, feeling nyo masyadong matalak, masyadong magaling, pero you found out na para, yung kumbaga yung takbo ng utak nyo, hanggang pareho pala. Well, actually, dito may nabasa ako dito na may tinatawag sa inyo iba, black sheep. Pero itong yung black sheep na yan, siya gumagawa ng paraan para ma-resolve yung mga problema. And happy for you, Virgo. Ano ba hopes and fears mo? 10 of Swords, tsaka 21, clean it up. Well, pabalik tayo sa pagiging overthinker mo. Again, so good lang ang mag-overthink, pero gamitin mo siya in a positive way para sa'yo. Medyo andoon na huwag ka masyado mag-dwell kasi mauubos ang oras mo dun eh.
andun din kasi na right now, iba sa inyo, naku, kapag pinakawalan ko 'to, 'pag pinalaya ko 'to, baka ganito, baka ganyan. Hindi, eh. Ngayon ano ang gawin mo, i-divert mo. Yung overthink na yun, ilagay mo doon sa part ng positive naman. So, ano ba yung mga magiging magandang kakalabasan? Ta's doon mo ibalanse. Mas marami ba negative or mas maraming positive? Marami ba magbe-benefit kasama ako or may mga ilan-ilang na manginginabang? Doon ka ngayon mag-decide. Doon mo ngayon dalhin yung sarili mo and make yourself better by doing so. Because your possible future is the card of the devil and number 48, boys. Ayan. The devil kasi is about, it's connected to the sign Capricorn. And Capricorn is about the house of career. Girl, girl, Virgo, hindi ako magtataka na talaga namang andun yung punto na when it comes to career and business, just pakawalan mo lang. Itong mga to, aangat. I could see financial stability, financial gain. Medyo talagang may pagudan factor lang. Mawawalan talaga tayo ng poise. Pero andun yung punto na you will enjoy every bit of that success na parating sa'yo. Ma-enjoy mo yung bawat hibla ng pagpapala na ibabato sa'yo ng sansinukob. Ikaw na lang yung magugulat na yung mga inggitera sa paligid mo, yung maraming kuda, nananahimik na lang kasi wala na sila may pukol sa'yo. Congrats. So I hope nakatulong yung reading sa'yo at tandaan yung readings natin. They are for guidance purposes. May free will ka, use it wisely. And again, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. And for private readings and spell works, mag-message lang po kayo sa akin. Sa Charo Page Philippines official Facebook page, yung link po is nasa baba sa description ng video natin. So sa mga nakasama ko po, mga Virgo, maraming salamat sa inyong lahat. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita-kita tayo very soon. And all the way here from La Trinidad Benguet, keep safe everyone and hope to see you very soon. Goodbye po.